Mabuhay sa mga minamahal nating mga guro, mga educators, mga moms and sirs. Para po sa inyo ang video na to. Karamihan po sa mga classes nowadays ay nagaganap through online at isa nga sa mode or medium na ginagamit natin ay ang Google app na Google Meet. And isa sa mga routine activities ni mom and sir ay ang pag-check ng attendance. Paano nga ba natin ma-check ang attendance using Google Meet itself? Na hindi na natin kailangan mag-tick o magsulat sa ating mga attendance sheets, sa ating mga papers. Marami pong extension si Google Meet sa Google Chrome. At isa na nga po rito si Google Meet Attendance. Mas mapapadali niya po kung paano natin i-monitor kung sino yung mga naka-in or naka-join na sa ating mga Google classes, and yung attendance natin, mas ma-generate natin ng mas mabilis. So, ngayon po, igagay ko kayo how to use this Google Meet attendance. Tara po, sabayan nyo ako. Sa Google browser po natin, i-type natin si Google Meet attendance. Ayan po. Then, kung marami pong options na lalabas dito, hanapin po natin si Google Meet attendance. Then, lalabas po ang window na to or ang page na to. So, kung may marami na naman pong mga options, ang piliin lang po natin is si Google Meet attendance na may green check mark sa bandang left. And then, click na po natin tong add to Chrome, then add extension. So, checking na po yung status niya, nag-add na siya sa ating Google Meet, and then manonotify po tayo na na-add na siya sa ating Google Meet. So, i-check na po natin, i-open na po natin ang ating Google Meet. So, ito po yung mga tiles. Ito po yung mga tiles tab dito. Naglalaman po siya ng mga apps sa ating browser. So, nasa left side po siya ng ating picture. I-click po natin siya and then click si Meet. Then, mag-open na po tayo ng new meeting. Click natin si new meeting. Then, start an instant meeting. Ayan po. So, lalabas itong notification na to, itong dialog box na to na nagsasabi na nai-add na natin si Google Meet attendance sa ating Google Meet. So, i-close lang po natin siya using this X mark. Then, bago po tayo mag-join sa ating Google Meet or bago po mag-start yung mga classes natin, ensure po na nakuha na natin yung username ng ating mga estudyante. Take note po, username po, hindi yung email address nila. Username po. Para po ma-list down na natin lahat ng mga pangalan nila sa ating Google Meet itself. Ito po yung ating second page ng dialog box. Makikita niyo po dito may arrow drop down. So, may dalawang option po dito, si add at saka si reset. Si add, ibig sabihin po mag-add tayo ng mga classes name natin. Normally po sa mga teachers, marami pong sections ang handle nila. So, may section A, B, C, and so forth and so on. For example po is math teacher tayo and may hinahandle po tayong 3 classes. So, nag-list down na po ako ng mga pangalan. Meron po ako sa Excel sheet. Ayan po. Ito po yung mga pangalan ng aking mga estudyante per section. So, 3 sections po ako. Balik po tayo sa ating Google Meet. And then, ililist down na po natin yung ating mga classes. Click lang po natin itong add. And then, yung class name. So, anong class name ko is si Math A. Para hindi na po tayo magta-type, copy and paste na lang po natin siya. So, copy and then paste. And then, sa right side niya, merong add this class. Okay po? And then, dito sa baba, your class goes here. Your class list goes here. So, i-list down po natin lahat ng mga klase at ang mga estudyante natin by copying again, highlight all the names, then Control C, okay po, and then Control V, paste, or Control right-click again, and then paste. Ayan po. So, yan na po yung mga pangalan ng ating mga estudyante sa Math Section A. Ngayon po, magdadagdag tayo, add, ng another section naman. So, section B, ayan po, then add this class, and then again, i-copy po natin yung mga pangalan natin mga estudyante. Ayan, nandyan na po si Math section B. Ngayon, mag-add ulit tayo ng another section, si Math C, add this class, and then, copy ulit yung mga names ng ating mga estudyante. Ayan po. So, 3 classes na po ang na-generate natin. So, next time po na i-open natin si Google Meet, pipiliin na lang natin kung ano yung mga class or sections na
imi-meet natin for that particular session. So, ngayon po, si Math Section A ang ating session. Okay po. So, si Google Meet Attendance, meron po siyang default settings. So, i-check po muna natin yung mga default settings niya bago po tayo mag-proceed. So, i-click po natin itong icon na to sa tabi ng question mark. Okay? So, ito po yung mga default settings niya. Automatically remove previous meet checks. Ibig sabihin po, once na nag-in or nag-join na ang ating estudyante, magkakaroon ng check mark sa pangalan niya, before ng pangalan niya. So, next time po na mag-open ulit tayo ng ating session, automatically, i-remove na yung check mark. So, fresh list na siya ulit. And then, at the end of the session, mag-auto-save siya ng HTML file or CSV file. CSV is yung Excel spreadsheet file. And then, mag-auto-hide itong window na to after 10 seconds. Ang maximum names of student per class ay 256, which is hindi naman siya aabot ng 256. Kasi nga sa ating mga public schools, nasa 40 to 50 naman po yung mga estudyante natin. And then, may option tayo to sort the names of the students. Kung hindi po natin siya na-sort dun sa ating file, dun sa Excel file natin, pwede natin siyang sabihin na i-sort niya. So, this time, gagawin kong first name. And then, magkakaroon po ng backup. So, yun po yung mga settings ng ating Google Meet attendance. If you want to change, you can do so po according to your preference. So, i-close na po natin. So, yung sinasabi ko pong tick mark dito sa start ng name ng student natin once na mag-join sila. Kung gusto po natin i-delete yung ating mga class, nandito po mga options, delete this class, kung gusto po natin baguhin, or i-load po natin yung previously saved file, pero hindi po to advisable kasi nga ito na yung previous attendance natin last time. And then ito rin po yung clear yung class list, ito yung mga pangalan. So ito kanina is yung class, okay, ito naman yung list, and then ito is yung sa check mark, clear the attendance check mark. So, yun po, kung hindi siya na gawa ni system, pag-open natin ng ating Google Meet. Ayun po. So, ngayon, para ma-visualize nyo kung yung sinasabi kong check mark, mag-open po tayo ng isang account. I-open po natin si Samuel Navarro, and then, manonotice nyo po na magkakaroon ng check mark. Tara po, join natin si Samuel Navarro. Pero, before po natin siya i-join, tayo muna yung mag-open. Join now muna po. So, ito po yung link na ibibigay natin sa ating mga estudyante o sa ating GC or group chat para maka-join sila sa atin. And then, ito po yung ating meeting session. So, ito po yung time in kung kailan tayo nag-start. So, 6:23 nag-open tayo ng ating session. I-close ko po yan. And then, i-copy po natin si link. And then, mag-open po ako ng another session. Ito po si Samuel. Okay po. Then, i-join ko si Samuel. Dito since mag-join siya, i-enter lang natin yung ating link. Ayan na po. Joining na si Summer. Ask to join. Okay, so nandun na po siya sa ating attendance sheet. Someone is trying to join na po. Ayan. So, once na in-admit natin si Summer Navarro, balik po tayo dun sa ang kanya pong email address is Navarro Ray Allen. Pero, ang kanyang username ay Summer Navarro. So, ensure po na yung username niya ang gagamitin natin sa ating class list. Or, sabihan po natin ating mga estudyante na pag nag-create sila ng kanilang Google account, dapat po yung full name nila na gagamitin o yung full name talaga nila para hindi na tayo magkakalituhan, hindi na magugulo yung ating class list. Ayun po. So, i-admit na natin si Samuel Navarro. Then, i-observe natin kung yung checkmark nga mapupunta sa unahan ng pangalan niya. Ayan. Samuel Navarro has joined. Ayun po, may checkmark na sa pangalan ni Samuel Navarro. And then, may dalawang additional icon po dito. Yung Save Attendance CSV at saka HTML. Ano nga ba yung itsura ng ating attendance using CSV? Papakita ko po sa inyo. Ito po yung attendance saving using CSV at ito naman po yung ating HTML.
So, nasa sa inyo na po kung ano yung gusto nyong gamitin, kung anong particular file ang gusto nyong i-save. Pero pareho pong magge-generate ng ating attendance sheet. Pero sa akin po, mai-recommend ko sa inyo is gamitin natin si CSV file para po makakreate tayo ng main sheet or main file to consolidate our attendance sa lahat po ng mga classes na hawak natin. So, tuturuan ko po kayo dyan sa ating next video. Okay po? So, proceed po tayo. So, pwede po tayo maglagay ng note dito na roll call at kung ano specific time po. Kunwari, nasa 6:23 tayo nag-in. So, roll call at 7 o'clock. Ayan po. So, at least notify po tayo na okay, kailangan kong mag-roll call. So, once po na naka-join na yung mga estudyante natin and at the specific time na naset natin, i-check natin kung sino yung mga walang tick mark. So, i-roll call natin sila, wala ba talaga sila or ibang names ang ginamit nila. So, at least po, mababago natin or ma-edit natin, may modify natin yung ating list pag na roll call na natin sila. And next time, tama na po yung ating mga listahan. Okay po? So, at the end po ng session, pwede na natin, once na i-click natin tong end session or leave call, mag-generate po ng auto save or mag-generate po ng file ang ating Google Meet attendance. Kasi po, instance nakalimutan natin during the class, hindi tayo nakapag-save. So, at the end po, magsisave siya automatically kasi nga nasa default settings natin siya. So, itry po natin siyang i-close or i-end. Ayan po. So, ayan po, dalawa na yung file na nag-generate. So, lalagay ko lang po siya sa ating Google Meet attendance. Okay. Save. Ito yung CSV and then ito rin po yung ating HTML. So, dalawa na po yung ating session or dalawa na po yung file na ating na-generate. So, nasa sa atin na po kung ano ang gagamitin natin mga files doon. Open po natin ulit si ating Meet. Okay, check po natin kung nandun po ulit. Nandun pa rin yung mga pangalan na create natin kanina. Ayan po. So, ayan, lumabas po. Nandito na yung mga pangalan. So, hindi nyo na po kailangang mag-generate ulit or maggawa ulit ng mga listahan ng ating mga estudyante. And then, nakikita nyo po, merong check mark, question mark dito. Try po natin i-join. Join. Okay. So, itong question mark na to, pwede na po natin i-delete using this clear attendance checks. Ayan po. So, nawala na yung question mark sa unahan ng pangalan. So, ganun po, hindi na po, mas mapapadali na po yung ating pag-check ng attendance. So, take note lang po na ang mga kailangan nating tandaan, makuha natin yung username nating mga estudyante, ma-list daw natin dito sa ating Google Meet attendance, yung classes, at saka yung mga pangalan nila. And then, magamit po natin yung default settings ng ating Google Meet attendance. Then, ito po yung option, yung checkmark dito, yung tutulong sa atin to on and off itong dialog box na to. So, yung checkmark na to. Ayun po. Then, kung i-check po natin yung ating attendance sheet, okay, check na po natin yung ating ginawang attendance sheet. Ano po yung laman nun? Okay, ito po yung laman ng ating attendance sheet, yung arrival or kay anong oras tayo nag-in, 6:23. Ito po yung list na ating mga estudyante. And then, ito po yung time in or time out nila. Okay po. So, mamamonitor natin kung ilang beses silang nag-time in, time out. At least, makukol natin yung attention nila kung bakit parati silang nag-out sa ating mga klase. And then, paano po natin masesegregate ito? Gamitin po natin itong si data, okay? And then, text to column, delimited, next, and then, next ulit. Palitan po natin si A, gawin natin B para ma-save siya sa ma-save po siya sa column B. Or i-highlight po natin si column B and then finish. So, ito na po yung text file ay yung CSV file natin. Makikita po natin, ito po yung mga pangalan ng estudyante, ito po yung time in nila. Ayun po. So, mas mapapadali na po yung ating pagko-consolidate. So, salamat po and see you po sa next video ko. Tuturuan ko po kayo paano natin i-consolidate lahat po ng ating mga estudyante. So, bye for now. Thank you po. God bless everyone. Keep safe.